I think we are now on the verge of a constitutional crisis kapag tuluyan nilang isnab yung ating imbitasyon. 6 na oras po ang naging hearing nung una. Sana po dumating siya, nagpakita siya, para pa nakapagtanong siya na maayos. Tungkol po sa executive privilege ay matagal na po ring inayunan ng Supreme Court. Marami na pong kaso na desisyon na ng Supreme Court. Nandiyan po ang Senate versus Ermita. I would like to move that we issue subpoena to these government officials to require their presence. Nasa kanya po yan. Kung magpapasupina siya, siguraduhin lamang din po niya na siya po ay magpapakita. Nirerespeto ko ang doktrina ng executive privilege, pero pakatandaan natin, hindi ito pwedeng gamitin bilang blanket shield, pangkalahatang pantago para ilagan ang tanong at umiwas sa paanyaya ng Senado. Maari rin mapasawalang bisa kung ang impormasyon hinihingi ay mahalaga sa tungkulin ng Kongreso sa paggawa ng batas o pagsagawa ng aming oversight function. In front of us are empty chairs. Itong ginawa ng mga opisyalis from the executive branch of government is a total snub, tahasang pagbaliwala sa doktrina ng checks and balances ng ating gobyerno. Pag tuluyang ganito ang mangyayari is I think we are now on the verge of a constitutional crisis kapag tuluyan nilang isnab yung ating imbitasyon. I would like to move that we issue subpoena to these government officials to require their presence. Hayaan na lang natin na meron tayong Philippine National Police na patuloy na nilalabag yung ating konstitusyon at ang ating mga batas. Mere filing of a case or mere pendency of the case does not stop the hearing, nor is it a reason for them not to discuss other guests. For example, General Torre, no? He's not covered by executive privilege unless the President talked to him directly. Kailangan ko pa bang i-designate si General Torre para kunin si Secretary? The next time, nag-attend na siya. So ito, tanong ko ma'am, pag nag-issue tayo ng subpoena at hindi siya mag-attend at kinontempt natin, pwede bang ang utusang kong hulihin si General Torre ay si General Torre? Kasi effective, no? Dinadaan ko lang sa biro, but I think of all his interviews and sa nangyari, nanonood kasi yung buong PNP, nanonood yung mga teachers ng constitutional law, mga estudyante, nanonood ang mga estudyante ng criminology. And di ba sabi nga nila, yung bata, hindi mo pwedeng turuan sa salita. Natututo yung bata sa gawa. As a former secretary of the DFA, I have to mention this, no? When the AFP Chief of Staff said, prepare kasi madadamay tayo kapag ka-invade yung Taiwan, tayo po ay may one China policy. Itong agenda na sinasabing hiningi, siya rin ang lumitaw sa application for warrant ng ICC prosecutor. Sa madaling sabi, ang kaso sa ICC ay base sa ebidensyang binigay ng pamahalaan ng Pilipinas. Paano nakuha ng ICC prosecutor kung sa mga salita at deklarasyon ng ating administrasyon ang sinabi, it will not lift a finger to help the ICC. Bakit? Verbatim, lahat ng hiningi nila naka-record sa agenda, yan din ang lumitaw na katibayan para sa warrant of arrest. Whether you're pro or anti-Duterte, we want the rule of law. Gusto natin tama. Last point lang, Madam Chair. Attorney Medina, so ano ang nakikita ninyo kung inaamin ng ICC na ang surrender ni dating Presidente Duterte ay isang desisyon na ginawa ng Pilipino na pamahalaan? Anong epekto nun? So as not to be seen as influencing the court proceedings, I will not make my statements in specific reference to the President. If a future issue
a similar issue comes up, okay, extrajudicial surrender of a Filipino citizen to a foreign state or an international tribunal would be in contravention of Constitution on several aspects, of the revised penal code on several aspects, and international law, not just the Rome Statute, the International Convention on Civil and Political Rights. The police has no final authority to decide on whether a person should be deprived of liberty. Hindi naman lahat, ilan ang hinuli ngayong araw na ito, sir? Sa iba-ibang mga krimen. Ilan ang binigyan ng ganitong... Kasi nandito kayo lahat eh. Nag-iisang tao. Ilan ang binigyan ng ganitong... Nag-iisang tao, dami krimen sa labas. Nandito kayo namin. Sir, hindi kami humingi ng pabor. Just invoke Article 59. Bakit hindi yan magawa-gawa? That's precisely the point that I'm saying. That's precisely the point. Please lang, bawal hawakan. Bawal hawakan! Bawal hawakan. Tumayo ko na lang. Bawal The right to hawakan. counsel is something that has to... Senator Bato de la Rosa. Hindi po ba niya natatandaan na nagkaroon na ng first hearing? Siya po yata yung wala. That was an opportunity para sa kanya para magtanong. So wag niyo pong sisihin kung ngayon po ay hindi umaten ang mga cabinet officials natin sa pangalawang hearing po. 6 na oras po ang naging hearing nung una. Sana po dumating siya, nagpakita siya, para po nakapagtanong siya na maayos. But do you believe or hindi po ba tayo naniniwala sa sinabi niyang pwedeng magkaroon ng constitutional crisis daw po, ma'am, kung patuloy daw pong gagawin ito ng Malacanang? Dapat malaman din po ni Senator Bato na ang patungkol po sa executive privilege ay matagal na po ring inayunan ng Supreme Court. Marami na pong kaso na nadesisyonan ng Supreme Court. Nandiyan po ang Senate versus Ermita, Neri versus Senate Committee, kung saan po ang executive privilege ay patunay lamang po according to the Supreme Court decisions na ito po ay maaaring i-invoke ng ating Pangulo at ng kanyang mga high-ranking officials. Especially kung ito ay mga patungkol sa deliberative process privilege, presidential communications privilege, or state secrets privilege. So sana po mabasa niya po ang mga kasong ito para po siya maliwanagan. Follow-up question from Maricel Halili. Ay, ma'am, magandang umaga po. Just one quick follow-up. Sinabi po kasi rin ni Senator Bato na gusto niyang ipasabina itong mga government officials na hindi dumalo. Do you think this is a reasonable move coming from Senator Bato and posible ba yun? Nasa kanya po yan. Kung magpapasubpina siya, siguraduhin lamang din po niya na siya po ay magpapakita.